Hindi ko nga alam. May mga vlogger talaga na pag nagtanong hindi para alamin ang sagot, kung hindi para ibida yung sarili. May mga ganong vlogger, hindi ko magets. Alam mo, dapat pag ang mga vlogger yung full of himself, hindi na dapat nagbablog. Totoo lang. Gago! Hate na hate ko yan sa mga vlogger na full of himself. Pag ikaw nag-interview, it's not about your opinion. It's not about ano yung background mo. It's not about ikaw. Diba? Wag mo na ipagmalaki yung sarili mo na ganito alam ko. Okay, kaya nga ganyan ba yan? Tangin na gusto mo lang ipagyabang ko ano yung meron ka eh. Diba? O saan ka dumaan? Wag mo na ipagyabang yun. Sabi mo, tanong mo na lang yung gusto mong tanong. Diba? Ayan tuloy, medyo natabla ka dyan. Whether any or all of them underwent intelligence training. Pwede mo ba sabihin kasi yun? Intelligence nga eh. Ang taong nagsasabi na nasa intelligence siya ay hindi siya intelligent. Ulitin ka. Ang taong nagsasabi na siya ay nasa intelligence, hindi siya intelligent. Gets nyo? Intelligence ka nga eh. Secret niya, confidential. Tapos sasabihin mo, parte ka ng intelligence. Ano na naman? Shit! This is a legal move. Kasi, alam mo, sa batas, bago ka pumunta sa CA o dun sa Court of Appeals, pupunta ka muna sa RTC. Pero kung nasa RTC ka, kung ang inaakusahan mo ay public official, abay, dapat sa ombudsman ka muna. So, I think, for me, I think ang talagang purpose ni Sir is to follow the due process of law. Para hindi naman siyang maakusahan na propagandista lamang. Kasi kung ikaw ay isang propagandista at dinala mo lang basta-basta sa kalsada, baka mahaluan ka pa ng politika. Baka isipin pa ng tao, namumulitika lang ito, kaya ganire. Diba? Maaring ganun. Pero dahil nga po sa tingin ko, si Sir, itong si attorney, ay malamang sa malamang, is following the due process. Now, it's up to us, Filipinos, na are we going to allow this to happen in our country? Na the due process hindi masunod. Paano natin masasabing the due process was not followed? Only one wise to do. Yan ay ipasa mo sa ombudsman. Tapos pag tinanggihan ng ombudsman, alam na this. Pero at least pinasa niya. Sa tingin ko yun ang purpose eh. Itong mga aligasyon na ito. Binanggit ni VP Sara na sakasakaling manalo yung kanyang katandem, ang magiging mandato ng kanyang Vice President ay hahabulin yung mga mastermind sa pagnanakaw nga sa kabarangay. Anong masasabi mo dito, sir? Kami po naman, regardless of administration, now or the future administration, we are ready to cooperate. Kaya kami magsusumite sa Ombudsman because the first action that I'm expecting from the Ombudsman is to invite us and ask questions about their affidavit and more. Open kami na makipag-cooperate sa administrasyon na yon. Questions? Dito lang po, may iba lang. Pero dito medyo sabit siya dito Willing to cooperate with the administration ngayon. Presidente nga mismo kasali. Paano ka magko-cooperate with the itong ating presidente, 'di ba? Itong administrasyon na to, kung yun namumuno mismo kasali. Medyo dito sa part na to, medyo nalito ako dun, Sir. Attorney, ano po yung here po, Attorney Eden Santos from Net25 ulit. Ano po yung main objective ninyo sa paglantad ng ating mga sundalo at paghahayag ng kanilang nalalaman dito sa maanomaliyang flood control mess at iba pang korupsyon? Hanggang saan po kayo hahantong? Gaano po yung tapang na ninyong lahat
alam naman natin yung mga critics ng gobyerno ay pinatatahimik po, ano, ilang congressman yung nasampahan ng kaso sa ethics, nasuspinde. May congressman na pinapalabas ng bansa dahil sa pagsasalita ng katotohanan. Kayo po, hanggang saan yung tapang at tibay ng ating mga sundalo para labanan ang korupsyon at mailabas po yung katotohanan? Now, as before, our intention is clear. We want to break the sense of impunity among our officials na tinatrato nilang personal account nila ang kaban ng bayan. Gusto nating basagin yung impunity na yan. Isipin mo, hindi sila takot. No? Isipin mo yung mag-release ka ng pera para nakawin lang. That's why in their affidavit, we want also former DBM Secretary Amena Pangandaman to account Yon. for her neglect and for accepting something in return for his oversight, for her oversight. Nandito si Secretary Pangandaman. Attorney, balikan ko lang po, pasensya na, balikan ko lang po, no, review lang natin. Ang nasa taas po ay si Bongbong Marcos. Ang nasa ilalim po niya ay isang Martin Romualdez at isang Zaldico. Sino po ang pinaka-leader or super admin na tinatawag ng group chat po ng ating mga Marines dito para magbaba ng utos na ang maletang ito ay papunta sa Paway, ang maletang ito ay papunta sa Aguado and all? Sino po? Yung chat group na sinasabi kanina ay minsan kasi dalawa lang ang kasama sa pag-deliver. At sasabihin, nag-deliver kami ng ganito sa ganyan, no? So, yung ibang miyembro ng chat group, wala silang personal knowledge. Dahil dalawa o tatlo lang ang nakasama. Katulad ni Master Sergeant Tube, for example, siya at saka si Saldico lang ang nag-deliver, no? So, sineshare niya sa chat group nila. So, yun yung context ng chat group. Yung leaders, yung administrator ng chat group, kasama dyan, Sino? yung meron kasing 5 na trusted executive assistants ni Saldico. Sino nga? At kung nagde-deliver sila o di kaya nag-pick up ng pera, ay kasama sila. At ang mga ito ang inuutusan lang na magbuhat, no? Magbaba, mag-akyat, etc. Katulad halimbawa, merong isang government official, taga Bucor, siya ang nag-deliver ng pera kay Saldico. Halimbawa, isang congressman. Grabe, no? Bucor. Alam mo, may nagkwento nga sa akin eh. Kasi, speaking of this Bucor, billions ang nanggagaling sa loob dahil sa droga. Billions kada buwan ang lumalabas dahil sa droga. Kasi alam mo, safety ka dun eh. Bakit doon niluluto? Isipin nyo ha, bakit, sa dami-dami naman, ba't di mo lutuin sa kitchen mo? Diba? Bakit doon? Kasi wala na eh. Doon, wala makakapasok ng pulis. Alam nyo ba? Kasi ganun ang dynamics dyan eh. Iba ang Bucor, iba ang PNP. Naalala nyo yung panahon ni Bantag? Iba talaga doon. Kaya nga sinabi ko sa inyo, ganito katindi ang kalakaran dyan. Kiwento sa akin ito. Very reliable person. Very, very reliable person. Kaya talaga, nadamay lang yung pinatay na vlogger. Nadamay lang yun. Tapos, gusto lang nilang matanggal si Bucor Bantag. 'Di ba? Gusto lang siyang madamay. Gusto lang mahanapan ng butas para kasuhan, para ipakulong, para matanggal doon.
At ganun ang ginawa kay Bantag. Kasi nga, si Bantag, straight. Duterte yan, hindi nakukurap. Straight yan eh. Eh dahil nga, uy, nawala. Anong nakdampo? Ba't bigla ako nawala doon? Hayop yun ah. Hoy, mag-resume ka nga, animal ka. Ayan, yan. Yawn. So, dahil nga po doon, yun ang ginamit para matanggal si Bantag para mas mailabas nila ng malaya yung pera. Kaya nung napanood ko ito, yung nasinabi, mantakin mo ha, sabi di umano, allegedly ang sinasabi ni attorney, mula sa Bucor may pera. Idinili-deliver kay Zaldico. So, it's not the other way around na si Zaldico magbibigay sa Bucor. Hindi. Yung Bucor ang may pera. Kumukuha sila ng pera sa loob. Tapos binibigay kay Zaldi, di umano, according sa abogado nato. At si Zaldico, ibinibigay niya ngayon dun sa mga tulad ng presidente. Kita mo, sabi ko, putang ina, ano nangyari sa bansa namin? Di ba? Presidente tumatanggap mula sa loob. Anak ng weteng. Sino pa? Speaker? Sino pa? Mga congressman tumatanggap mula sa loob. Putang ina, lala nito, Brad. Pag ito hindi pa kayo nagising, ewan ko na lang. Na kontrakto, siya ang nag-deliver kay Zaldico. So sila, inaabangan yung delivery, then ina-account yung pera sa Valle Verde, dinadala sa Horizon. Yung sa Bucor naman, parang 8 maleta ba yun? 8 maleta ang dineliver kay Zaldico. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung binigay ng taga Bucor na yan. Grabe, no? 8 maleta. Galing sa Bucor. Binigay kay Zaldico at si Zaldico pinamahagi niya sa mga congressman at sa presidente. Gago! Ano sa tingin nyo? Saan galing yun? Sa tingin nyo galing yun sa pagbebenta ng bag, pagbebenta ng pamaypay? Hindi. Drug money yun, ladies and gentlemen. Drug money yun. Yun lang naman ang kumikita dun eh. Alam naman yung pagbebenta ng ice candy, ice buko. Katarantaduhan, di ba? Sorry. So, all those times po na bit or binubuhat or ginugulong ninyo yung mga maletang yan, alam mo ba nila na pera na po talaga ang laman? Alam niyo po na pera ang laman. O yung mga ex ba rin, no? Alam namin. Kasi papatayin ka dyan pagka nagnakaw ka eh. Ito po, no? Halimbawa nito, makikita nyo yung portion na ito, green up ko lang, tuhod yan ng isa sa kanila. Tuhod niya, nakuhanan nung nagpicture, no? Puros pera na. So, alam nila na pera. Magandang umaga sa lahat. Maraming salamat po sa inyo. At salute sa mga ex-military natin na lumabas ngayon para panindigan ang kanilang mga nalalaman. Ang tanong ko lamang po, just in case po ba na sila ipatawag sa isang Senate hearing or what, sila po ba ay nakahanda na tumalo dito? Dahil din lamang po natin may papakita ang tunay na essence ng paninindigan. Yeah. Yung makita ka sa media at nakita ng mga buong sambayan ng Pilipino ang inyong tapang at paninindigan. Salut po sa inyong lahat. Kayo po ba ay nakahanda na humarap sa Senate hearing? Maraming Handa daw bang humarap sa Senate hearing? Ang tanong, ipapatawag ba sila? Gago! Dapat yun ang tanungin mo. Ipapatawag ba sila? Putang ina, paano ipapatawag yan? Hindi ipapatawag yan. Mga animal yun nandun eh. Yung pinuno nila, si Tuta Soto eh.
Alam mo naman natin, tuta ni Marcos yun eh. O, sino pa? Si Pinky Lacson. Alam din natin, tuta rin yun ni Marcos eh. Paano ipapatawag yan? Para sa inyo. Kasama namin kayo sa laban. Para sa pera ng mamamayan. Mahalin natin ang Pilipinas. Question? Can we have Sir, attorney, last three question questions, po. please? Last three? Sa Ronda Balita Nacional, Marites Escoto po, nasa inyong harapan. Sir, ang katanungan po kasi ng marami, parang kung aantayin pa natin ang another administration para magsampa sa mga gumagawa ngayon ng katiwalian, kung hindi po uusad sa ombudsman, sir, pwede po ba natin idaan sa Supreme Court, filean sila ng mga criminal liabilities po. If ever po, hindi po gumalaw ang ombudsman at kasama din po siya sampahan. Ito po kasi ang gusto namin maano sir ano sa inyo, marinig. Kung may ganun kayong plano. Nasabi ko po kanina, handa kaming makikooperate sa gobyerno. Alin siya ng gobyerno? DOJ, Ombudsman, Senate, Blue Ribbon, or House Committee on Good Government. Ready po kami. Pero ang problema, una, duda ako sa House. Kasi yung mga committee chairman dyan, karamihan ay nagkaroon, no? Alam niyo po ba na every Quadcom hearing ay may dinedeliver sa Kongreso na pera? Nako po, every Quadcom hearing, may mga perang idinideliver sa mga congressman. Gago! Kaya pala non-stop sila, di ba? Eto ha, ladies and gentlemen, sinasabi kasi nung iba wala daw ebidensya. No. Being a witness is an evidence. Collaborate, statement, marami sila. They collaborated to each other. Alam, ano sila, sinasang-ayunan nilang isa't isa. At sinasabi nila, oo, totoo to. Magduda tayo kung isa lang. Pero kung marami sila nagsasabi, dahil nakita mismo nila, sila mismo ang nag-deliver, aba, that is enough evidence. At nakikita rin nila na yung dineliver nilang pera, paglabas ng mga mambabatas sa likod, sa may flagpole, doon lumalabas, nagpapasundo ang mga mambabatas. Bit-bit na nila yung mga dala ng mga ito na Grabe, no? paper bags. Ang isang paper bag, 5 to 10 million. At napakaraming beses ang hearings. No? Marami pa hong iba. Kaya sabi ko, handa naman kaming makikooperate. Ang gusto ko lang sanang i-request sa gobyerno, huwag naman nilang ipitin ang mga ito. Asa Huwag pa? nilang gawin yung harassment. Sir, saan mo nakukuha yung hope mo na yan? Sorry ha, pasensya ka na sir ha, pero saan mo nakukuha yung hope mo na ganyan? Talagang may hope ka pa? Katulad ng ginawa nila kay Sergeant Gutesa. Dahil hindi kami papayag na tatratuhin nila kami ng ganon. Alam ko, maraming nagpapagamit na nasa security forces. Maraming nagpapagamit. Pero isipin nila yung esprit de corps. Kung galing sila sa PMA, tandaan nila yung honor, integrity, courage. Kung sa Philippine Marines nila, tandaan nila yung kabayanihan, parangalan, at katungkulan. Sa mga pulis, tandaan nila yung motto nila, to serve and protect. Sa Armed Forces of the Philippines, tandaan nila, ang constitutional obligation nila is to protect and serve the state and the people. Yun. Hindi naman sinabi ng Constitution in 4 instances. Ang sabi,
The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the state. Hindi niya sinabi to na government or the administration. Maliwanag doon. Ang state kasi is comprised of 4 elements, no? People, government, territory, sovereignty. Bakit sa 4 na beses, 4 na paulit-ulit, ang sinabi doon, the armed forces is the protector of the people and the state. Bakit hindi niya sinabing government and the state or sovereignty and the state? Hindi eh. Attorney, pahabol lang po. Yun talagang ideal. Ang tanong natin, balik natin sa mga armed forces natin. Are you still the protector of the people? Or you are being used to protect these government officials? Asaan ang inyong sinumpang tungkulin sa konstitusyon? Again, konstitusyon tayo ha. Batas tayo, lawful. Asaan ang inyong sinumpang paninindigan sa ating konstitusyon? O baka naman nanumpa na kayo sa mga opisyal ninyo o kaya sa mga government official. Armed forces should answer this in their hearts. Yung mga sundalo natin. Nag-deliver din po ba sila ng, sir dito po, nag-deliver din po ba sila ng mali-maliatang pera para sa impeachment? Ni VP Sara in particular. Naka-detalye po dito sa affidavit nila na may dinalang pera para sa mga pumirma. Okay? Finish na. Finish na. Finish na, Brad. Ayan na, may ebidensya na, may affidavit na silang lahat. Na talagang may perang kumalat para dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Yung mga pumirma, putang ina nyo, hayop kayo, animal kayo. Kaya naman pala, kahit kayo ay dating maka VP Sara Duterte, pumirma pala kayo. Sabi nga lintik lang walang ganti at ganti lang walang lintik. Lupit ninyo ha? Ang lupit ninyo ha? Sa Townhouse Units 8 and 9, Polo Club, Manila Polo Club Townhouse, Units 8 and 9, Forbes Park. Grabe, ayan. ilang maleta po yung dinala doon? Naku po. Limpak na sa lapik. Parang nagbalik-balikan yung 3 vans na unang nag-deliver, bumalik pa ulit. Sabi ko nga po, yung mga tanong nyo kasi lalabas na yung iba eh. So, Bakit kasi hindi mo pa ilabas? Ako, sorry ha, pasensya na ho ha, wag ho kayo magagalit, sir, attorney. Yan yung mga question ko na bakit inuunti-unti lagi? Kay Saldi ko, inunti-unti. Tas, Ito, hindi ko sinasabing mangyayari. Hindi ko sinasabi. Pero kasi, baka mamaya pag-isipan kayo ng masama, na parang yung kay Zaldi ko, patitikimin ko muna kayo ng something as my bargaining chips or chip. Di ba? Ano ibig sabihin ko? Sige, bibitaw ako ng pitik ngayon. Pag hindi nyo ako inareglo, whether money or sabihin na nating favor, hindi ko alam ha. Yun tuloy iisipin ng tao eh. Bakit? Kasi para bagang kung ilabas mo na. Buong buo na. Huwag nang patsi-patsi. Pero
so far, may mga nilabas naman na siya mga pangalan. Pero yun lang ang aking suggestion. Kasi baka isipin pa ng tao, bakit kaya dinadrama pa nila na paunti-unti, ginagawa pang series-series? Diba? Dapat sana doon sa mga magsasalita, sabihin na natin ng buo. Huwag na tayong ipatsi-patsi. Baka isipin nila, namemera lang tayo. Kasi pwedeng ganun ang isipin ng iba eh. Namemera lang yung mga ganyan, inaantay nila na i-negotiate sila, or maybe they are asking for favors. Yan ang iisipin ng iba. Ako, hindi ako nagdududa kay attorney. Kilala ito si attorney na talagang anti-corruption. Pero hindi mo kasi maaalis sa isip ng ibang mga mamayang Pilipino eh. Tinanong ko na ito eh. Itong speech na ito, tinanong ko na ito sa mga nasa karsada. At sang sabi nila, bakit hindi na lang ibagsak ng one time, big time? Di ba? Bakit inuunti-unti pa? Bakit parang sa kanila, parang laging unti-unti? Sabi ko, hindi ko naman alam. Hindi ko naman kilala yung mga yan eh. Bakit inuunti-unti pa? 2 more questions, please. Attorneys, sundutin ko lang po yung tanong ni Ma'am Eden. Po. Kasi mismo si Zaldi ko po ay naglabas din ng kanyang series of videos. At meron din pong screenshot doon na merong release ng mga pera ng March 11, 2024. Sorry. 5 nung kinuha si PRRD. Yun po bang release ng perang yon? Ay, si sir nakangiti. Yung po bang release ng perang yon para sa specific na yon, sa pagpapakidnap kay Tatay Digong? With due respect, and I hope you understand, we will reserve our answer to that because the ICC operation here was very sensitive, very deep, no? Matindi. And gusto kong i-reserve yung ibang mga ebidensya natin tungkol dyan. No? Baka sabihin nilang naninira lang tayo sa ICC, tapos i-connect kami kay Duterte dahil ongoing ang hearing sa confirmation of charges. Actually, yan na ngayon ang sinasabi ni Trillanes. Timing daw, tiniming na dahil daw sa ICC, kita mo na, tiniming para i-discredit lang yung ICC. Ganyan na sinasabi ni Trillanes. Mamaya pag-usapan natin yung sundalong kanin na yan. Jen Morales lang po. Tanong ko lang doon sa mga kasama natin na nasa Marine Corps. Ayon doon kay Sergeant Gutesa, miyembro siya ng intelligence unit ng Marines. Ilan yung intelligence, yung nakasin sa intelligence dito? Kasi bilang katulad ninyo, galing din ako dun sa serbisyo. At sa kabilang dun sa mga dinaanang Parang kilala ko yung nagsasalita na yan ha. Panay Intelligence Unit. Ito bang mga ginagawa ninyo? Pumapasok ito dun sa daily intelligence brief na ginagawa ng mga units. Okay, kapatid, no? With your respect, and I hope you understand, there is a security implication for one to claim that he was Intel-trained or he is Intel-trained. Alam mo yan. No? We will not confirm or deny. Kasi naman yan yung mga bagay na hindi tinatanong. Minsan may mga vlogger din talagang hindi ko kilala kung sino to. Nabobosesan ko lang pero hindi ko kilala. Hindi ko nga alam. May mga vlogger talaga na pag nagtanong hindi para alamin ang sagot, kung hindi para ibida yung sarili. May mga ganong vlogger, hindi ko magets. Alam mo, dapat pag ang mga vlogger yung full of himself, hindi na dapat nagbablog. Totoo lang. Gago! Hate na hate ko yan sa mga vlogger na full of himself. Pag ikaw nag-interview, it's not about your opinion. It's not about yung background mo. It's not about ikaw. Diba? Wag mo na ipagmalaki yung sarili mo na ganito alam ko. Okay, kaya nga ganyan ba yan? Tangin na gusto mo lang ipagyabang ko ano yung meron ka Diba? O saan ka dumaan? Wag mo na ipagyabang yun.
Sabi mo, tanong mo na lang yung gusto mong tanong. Di ba? Ayan tuloy, medyo natabla ka dyan. Whether any or all of them underwent intelligence training. Pwede mo ba sabihin kasi yun? Intelligence nga eh. Ang taong nagsasabi na nasa intelligence siya ay hindi siya intelligent. Ulitin ka. Ang taong nagsasabi na siya ay nasa intelligence, hindi siya intelligent. Gets nyo? Intelligence ka nga eh. Secret nga, confidential. Tapos sasabihin mo, parte ka ng intelligence. Ano na naman? Shit!